Mabuhay! Welcome to Barangay Santa Ana. Kami nga po pala ang inyong lingkod kabataan. Ako nga pala si Ronnie Roy Galvez. At ako si Maria Juliet Olaso. Halina't sama-sama nating tuklasin ang ganda at kasaysayan ng aming bisita. Welcome sa Bahay Dalanginan ni Santa Ana. Mga kapatid, tayo ay nandito na sa tapat ng aming bisita. Handa na ba kayo't nasasabik ng malaman ang kwento nito? Hindi na namin kayo paghihintayin pa. Tara, pasok tayo. Ayon sa mga matatanda, ang lugar na ito ay misang tinawag na Dapdapan. Galing ito sa pangalan ng isang punong kahoy na matinik, ngunit may malambot at matibay na sanga. Ang lugar na ito ay isang punduhan at pagkadakay daungan ng barko. Nagdaan pa ang mga panahon at sa pananakop ng mga Kastila, ginawa nilang maunlad ang pook at sa mithiing mapalaganap ang Kristyanismo, ang mga Kastila ay nagpatayo ng bisita sa baryo at sa dambana nito ay niluklok ang mahal na poong Santa Ana. At bilang pagkilala sa kaunlaran ng nayon at sa pagkapatibay na rin ng pananampalataya, pinalitan ng Santa Ana ang dating pangalan ng barangay. Ayon sa mga kwento, sina Santa Ana at San Joaquin ay ang mga magulang ng mahal na Birheng Maria at abuelo't abuela ng Panginoong Hesukristo. Bagamat hindi maugong sa Biblia ang kanilang pangalan, ay kinikilala ng mga hindi biblikal na aklat mula sa mga unang siglong Kristiyano. Sa matagal na panahon ng hindi nila pagkakaroon ng anak, ay hindi sila nawalan ng pag-asa. Dahil sa kanilang masidhing debosyon, ay natuwa ang Diyos sa kanila at biniyayaan si Santa Ana ng isang mapaghimalang paglilihi. Kaya't makalipas ang maraming taon, ay nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Sina Santa Ana at San Joaquin ay kapwa itinanghal bilang patron ng mga lolo't lola, ama't ina at mga mag-asawa. Ang kapistahan ng mahal na poong Santa Ana ay pinagdiriwang tuwing ika-26 ng Hulyo. Ito ang araw ng kanyang kapanganakan. Karaniwang isinasagawa ang pagdiriwang sa pamamagitan ng street dancing na sinusundan ng banal na misa sa umaga. Habang sa gabi naman ay dinaraos ang banal na misa na susundan ng prosesyon na iniilawan ng mga deboto na lilibot sa buong nayon. Pagbaha at pagbagyo ang palagiang nararanasan ng mga mamamayan ng Santa Ana, ngunit hindi ito nagiging hadlang upang maudlot ang kapistahan ng aming patrona. At sa pista pasasalamat naman ay pinagdiriwang tuwing ikatlong linggo sa buwan ng Pebrero. Dito ay pinalalamutian ang harapan ng altar ng mga gulay at prutas bilang simbolo ng masaganang ani. Alam niyo ba na ang bawat Martes ay araw ng pagdedebosyon kay Santa Ana? Ayon sa isang sinaunang tradisyon, nang si Santa Ana ay malapit ng pumanaw, binati siya ng ating Panginoon at winika ang ganitong mga pangungusap. Pinagpala ka, aking minamahal na lola. Ang lahat ng mamiminta kasi sa iyo ay pagkakalooban ko ng biyaya para sa kaluluwa at katawan. Kung tatawagin ka nila sa kanilang pangailangan, pakikinggan ko sila alang-alang sa iyo. Dahil sa ikaw ay papanaw sa araw ng Martes, itatalaga ko ang araw na ito para sa iyong karangalan. At ipagkakaloob ko ang mga panalangin ng lahat ng mamiminta kasi sa iyo sa araw na ito. Ngayon ay tumungo naman tayo sa iba't ibang kasuotan ng ating mahal na patrona. Makikita ang nagagandahan at detalyadong disenyo nito. Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan na ang mga kasuotan ni Santa Ana ay galing sa mga taong nagdedebosyon sa kanya. Makikita rin dito ang kasuotan ni San Joaquin, ang kabiyak ni Santa Ana. Kita rin dito ang ganda at ang makukulay na kasuotan ng santo. Dito rin natin makikita ang kasuotan ng Niña Maria at ng maliit na wangis ni San Joaquin ng La Buena Familia.
Isa sa pinakatanyag na pagkakakilanlan dito sa aming bisita ay ang imahe ng Señor de la Pacencia, kung saan tuwing Martes at Biyernes Santo ay maraming deboto ang umiilaw sa kanyang karo na sumisimbolo ng maraming nagmamahal at nagtitiwala dahil sa kanyang mga mapaghimalang gawa. Bago pa lamang ang buwan ng Setyembre, ang Pangulo ng Katandaan at Kabataan ang tumatawag ng pulong sa bisita ng nayon. Dito pinag-uusapan ng mga bagay na kakailanganin ng mga lalahok, ang pagsasanay ng mga awitin, pagsasanay ng mga mananayaw, at ang uri ng mga kasuotan na gagamitin sa gabi ng palimusan. Sa hapon ng ikapito ng Setyembre ay nagsasagawa ng isang banal na misa bago simulan ang pananapatan ng bawat pangkat na kumakatawan sa bawat sitio ng barangay. Matapos ang misa, ay aalayan ng isang kanta ang Mahal na Poong Santa Ana habang isinasayaw ang Niña Maria papalabas ng bisita. At dito'y kanila nang sisimulan ng pananapatan sa bawat bahay. Naghahandog sila ng mga piling tugtugin at sayaw habang ang mga tinatapatan ay nagkakaloob ng limos. Nagpapatuloy sa buong magdamag ang kasayahan hanggang sa sumapit ang madaling araw ng ika-8 ng Setyembre. Tulad ng nasusulat sa awit ng palimusan, ika-8 araw gagawin ng misa, siyang panganganak ng Poong Santa Ana, simpikadong birhen, pangalan ay Maria. Tunay ngang kaarawan ng Mahal na Birheng Maria ang pinagdiriwang sa araw ng palimusan, na siyang katuparan ng pangako ng anghel kina Santa Ana at San Joaquin. Sa pagsapit ng umaga, ang pangkat ay tutuloy sa bisitang malaki upang lumahok sa banal na misa na alay sa Mahal na Birheng Maria. Matapos ang huling misa, ay ipapahayag ang kabuuang halaga ng napaglimusan sa nagdaang magdamag. Ang kita ay isasama sa pondo ng bisitang malaki na ginagamit bilang panggastos sa loob ng isang taon at sa mga paggawain sa bahay dalanginan. Mga kaibigan, atin nang natuklasan ang hitik na kasaysayan ng bahay dalanginan ni Santa Ana. Tunay ngang kasiyasiya ang mga napulot nating impormasyon na dapat malaman ng mga susunod na henerasyon. Tama ka riyan, at palagi nating tandaan na kahit anong problema o pagsubok ang ating kinaharap ay dapat maging tulad tayo ni Santa Ana at San Joaquin na hindi mawalan ng pag-asa at magpatuloy lamang tayo sa paniniwala sa ating Panginoon. Muli, ako nga pala si Ronnie Roy Galvez. At ako naman si Maria Juliet Olaso. Arriba! Viva Santa Ana! Tatak SAYC!